Iza Padilla nakikipaglaban sa isang pambihirang sakit sa bato. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Singer-actress na si Iza Padilla na nakikipaglaban siya sa isang pambihirang sakit sa bato. Sa isang mahabang post sa Instagram, ibinukas ng Divine Diva ang tungkol sa kanyang pakikibaka sa pagkakaroon ng mega ureter, isang congenital anomaly sa kidney. Ipinanganak ako na may mega ureter. Ang kaliwang ureter ko ay kasing laki ng sausage, kung saan dapat ay manipis na tubular structure na may diameter na 3 hanggang 4 mm. Normal ang kanan ko. Gusto ko kung paano ito inilarawan ng aking bagong doktor. Bilang mayroon kang problema sa estruktura, sa halip na ang aking karaniwang ipinapanganak ako na may depekto sa kaliwang ureter. Paliwanag niya. Ayon sa singer-actress, ito ay isang long overdue struggle dahil mas prone siyang magkaroon ng urinary tract infections na umantong sa isang seryosong problema sa kalusugan. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng walang katapusang pakikipaglaban sa UTI or urinary tract infection at naging routine na ang pag-inom ng oral antibiotic. Wala silang maayos na makina sa Pilipinas. Habang lumalaki ako at nakita lang ng mga doktor ang tunay kong problema noong 2007. Kaya ang una kong operasyon para itama ang problemang ito ay 17 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, si Iza sa tour na noong 2007, sumailalim ako sa bukas na operasyon upang sa wakas ay maitama ang aking kaliwang ureter. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng unang operasyon at pagdaan sa walang katapusang mga paggagamot at mga medikal na pamamaraan, halos wala ng pag-asa si Padilla sa kanyang kondisyon. Noong nakaraang taon, ang impeksyon na naranasan ko ay mas mahirap gamutin. Naging lumalaban ako sa karamihan ng mga antibiotics at mga pagsuri ay nagpakita na ako ay nagkakaroon na ng PR reflux at ang paggana ng aking kaliwang bato ay mas mababa kaysa sa aking karaniwan. Sabi niya pa, pumunta ako sa US noong Enero, ngunit pinayuhan na huwag operahan. Nabigo ako dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin sa aking problema. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimula muli ang mga impeksyon at tumagal ng 3 linggo para sa mababang dosis ng antibiotics to kick in. Of course, I was already resistant to most antibiotics and felt that it was only a band-aid to my bigger problem. And honestly, napansin mo yung weight gain, right? She added. Sa kanyang desperasyon, hindi huminto ang singer-actress na humanap ng mas mabisang paggagamot na makakatulong sa kanyang pambihirang kondisyon hanggang sa nakahanap siya ng clinic sa Singapore sa tulong ng kanyang kaibigang si Alice Eduardo. Naisip ko tuloy ang Singapore dahil narinig ko ang mga tao na pupunta dito para sa kanilang mga medikal na pangangailangan at hinihiling sa aking kaibigan si Alice Eduardo na bigyan mo na ako ng rekomendasyon. Binigyan nila ako ng numero ng opisina na nakabase sa Maynila at nakipag-coordinate sila sa mga doktor na maaaring tumulong sa problema ko. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang bihirang uri ng sakit sa bato, nananatiling nagpapasalamat si Padilla sa pagkakaroon ng positibong resulta mula sa kanyang pamamaraan. At syempre, hindi madali ang kaso ko dahil naoperahan na ako noon at may mga scar tissue na haharapin. Sinabi ni Dr. Bang na diretso ang operasyon. Hindi sila nagsagawa ng bird fluff gaya ng pinaplano. Ang bahagi ng ureter ay pinutol at pagkatapos ay muling ipinasok sa aking pantog at mayroon akong 6 na bagong butas mula sa laparoscopic surgery. Sabi niya, nagpapasalamat ang singer-actress na patuloy na umaandar ang kanyang katawan sa kabila ng iba't ibang procedure na kanyang ginanas. Ang aking katawan ay isang mapa ng lahat ng mga surgical battle na pinagdadaanan nito. Ito ang aking pangatlong operasyon na may kinalaman sa kaliwang bahagi ng aking bato. Noong 2022, pagkamatay ni Dolphy, nagkaroon ako ng paglaki na kinuha kaya isang partial nephrectomy ang ginawa sa aking kaliwang bato. Sa awa ng Diyos, ipinagdarasal ko na ito at patuloy na gumana upang ay maging mas malusog, sabi ng mga aawit sa pagtatapos ng kanyang post. Inaasahan ng kapamilya singer ang mas malusog na mga araw na hinaharap upang maipagpatuloy niya ang kanyang normal na gawain kasama ang kanyang asawang si
Conrad at ipagdiwang ang kanyang ika-40 anibersaryo sa industriya. Hindi ako makapaghintay na gawin ang aking normal na gawain tulad ng paglalaro ng badminton kasama si Conrad sa umaga. Namimiss ko ang aking ASAP cycle para sa September at hindi na ako makapaghintay na makasama sila muli sa October o November. At para sa aking anibersaryo sa konsyerto, sa wakas ay magpapatuloy na. Inilipat namin ito sa November 29. Kaya guys, sana nandoon kayo para ipagdiwang ang aking ika-40 years, sabi niya pa. At sa kabilang banda, anak ni Pokwang na si May Sobong suportado ang susunod na love life ng ina. Sa kabila ng tila mapait na karanasan sa pag-ibig na TV host at komedyana na si Pokwang, buong-buo na ang suporta naman ang ibinibigay ng kanyang anak na si May Sobong na makilala niyang muli ang pagpapatibok ng kanyang puso sa naging episode ng It's Showtime nitong Sabado ng tanghali. Kasama si Pokwang sa kanyang anak na si May sa Especially For You, kung saan ibinahagi rin ito ang saloobin sa pagbibigay suporta sa kanyang ina na Searcher for the Day sa Kapamilya Noontime Show segment. Yes po, walang problema, saad ni May nang tanungin kung suportado ba niya ang paghahanap ng bagong pag-ibig ng inang si Pokwang. Para sa akin talaga, mas gusto ko na tumbanda siya na may makakasama, paliwanag pa ni May. Bilang anak nais rin ni May na may makasama ang kanyang ina na si Pokwang sa pagtanda nito. Hindi yun nga po, gusto ko talaga may makasama siya na partner niya sa pagtanda po. Bukod sa amin na family niya, given naman po yun diba, na support kami sa kanya, sabi pa ni May. Ayon kay May, nais niya na maranasan pa ng ina ang ligaya na hindi nila kayang ibigay bilang mga anak at pamilya nito. Hindi syempre, iba yung may bibigay na support ng partner mo, iba rin yung mabibigay na support ng family mo, sambit pa ni May. At sa kabila ng mga masasabing kabiguan sa pag-ibig, inamin rin ni Pokwang na hindi niya tuluyang isinara ang mga posibilidad na may makilala pa siya na magpapatibok ng kanyang puso. Kung may love, may hope. Kung may hope, may love. Pahayag pa ni Pokwang. Sa huling bahagi ng segment, nakilala ni Pokwang ang searchy na si Richard bilang kanyang magiging date for the day. At sa kabilang balita naman, Sian Gasa hindi invited sa Jamie Gala Night kaya nag-abroad kasama JF Truba. Kaya pala hindi nahagip ng TV camera sa nakaraang GMA Night Gala. Ang actor-director na si Sian Lim ay dahil hindi naman pala siya imbitado. Ito ang chika ni Ogie Diaz sa Showbiz Update Vlog nila ni Mama Loy kasama si Tita Cheeks na mapapanood sa YouTube. Simula ni Ogie, talaga naman daw hindi in-invite ng Jamie si Sian Lim. Totoo ba yun? Hayan tinatanong natin. Hindi po namin kinukumpirma pero yun po ang umiikot na usap-usapan. Tuloy pa ng Showbiz Insider, si Sian Lim ay hindi raw in-invite sa Jamie Gala at hinanap daw ni Sian Lim kung nasaan ang kanyang invitation at nagpa-follow up pa rin si Sian Lim hanggang sa madiscover niyang hindi siya talaga invited. Kaya ang ginawa na lang daw ay nag-abroad sila ng kanyang girlfriend na si Irish Lee. Hirit ni Tita Jigs, nagala naman gagawa lang tangibaliba. Kasal na sagot ni Ogie sa abroad. Tila hindi nagits ni Ogie kung mawala sa abroad. Katwiran ni Tita Jigs, ang gumalayan ay hindi pa malinaw. Ang importante ay marinig natin kay Sian Lim kung ano ba ang totoo tungkol dito. Tanong ni Mama Loy, hindi ko talaga invited siya. Bakit nga ba hindi siya na-invite?